Ang Atlas Sports Club ay nagsasara ng alas 11 gabi, ngunit ang pangkat ng linis ay tapos pa lamang sa trabaho ng malapit na sa hating gabi. Si Maria Reyes. Hindi iyon ang apelido na dapat mong banggitin ng malakas sa mga magalang na usapan. Sa katunayan, ang apelyido niya ay Santos. Si Maria Santos. 28 taong gulang. Itim ang buhok, maluwak na nakatali sa likod, may manipis na guantes na goma sa kamay, nakabihis ng gray na uniformeng diaket na may logo ng klub sa dibdib. Walang kahit na anong espesyal iyon ang iniisip ng lahat ng dumaan sa kanya sa nakalipas na 4 na buwan. Nagtrabaho siya dito mula noong Agosto. Dumating siya sa simulang buwan, nang si Manila ay nag-apoy pa rin sa init at natutunaw ang aspalto sa ilalim ng ngapaang tao. Si Ate Tamara Villanueva, isang mataba at halos 50 taong gulang na babay na may ugalingang paktingin sa iba ng may pagamak, ay tumingin kay Maria mula ulo hanggang paa ng walang sigla, at tanong kung mayroon siyang karanasan sa paggamit ng propesyonal na kagamitan. Sinabi ni Maria na malalaman niya. Huminga ng malalim si Ate Tamara, ibinigay sa kanya ang kontrata, at sinabi na magsisimula ang kanyang shift ng alas 8 ng gabi. 4 na buwan na ang lumipas mula nun. Katapusan na ang Nobyembre. Nagsisimulang dumilim sa labas ng club ng alas 5 ng umaga, at nasanay na si Maria na dumating ng nakabukas na ang ilaw sa daan. Nasanay na siya sa amoy ng bleach at rubber mat. Sa huni ng ventilation system. Sa kaluskos ng rubber soles. Sa bagong linisang sahig tuwing may hindi napapansin ang magingat, madulas na tanda. Nang gabing iyon, Miyerkules, ika-22 ng Nobyembre, halos walang tao ang gym ng alas 10:30. 2 na lamang ang naiwan. Si Coach Reynaldo, na nananatili para gumawa ng schedule para sa susunod na linggo. At siya isang regular na miyembro. Dumadating halos bawat gabi nang walang schedule o coach, palagi at palaging nagisa. Si Miguel Bautista. Kilala ni Maria ang pangalan niya dahil narinig niya itong binibigkas ng mga tagapamahalan ng may espesyal na tono, ang tono na hindi sinasadyang ginagamit ng mga tao kapag nagsasalita tungkol sa pera o kapangyarihan. 32 taong gulang. May-ari ng Bautista Development Holdings. Matangkad, malawak ang balikat, maikling itim na buhok, at ang hitsura ng isang lalaking sanay na ang kanyang oras ay mas mahalaga kaysa sa kahit sino. 3 beses sa isang linggo siyang pumupunta sa club, palagi sa parehong oras, nga ika-9 ng gabi. Umalis siya pagkatapos ng 1 oras. Hindi siya kailanman nagbabati sa mga manggagawa ng linis. Hindi dahil bastos siya, kundi dahil hindi niya sila napapansin. Nilalampas ni Maria ang treadmill sa pinakamalalayong sulok ng silid. Iyon ang huling gawain sa kanyang listahan para sa araw na iyon. Mayos na gumagalaw ang basahan sa kahabaan ng hawakan. Pamilyar at halos mekanikal ang kanyang maggalaw. Nag-isip siya tungkol sa ibang bagay, isang liham na kailangan niyang ipadala bukas, at ang katotohanang wala na siyang instant na kape at kailangan pang bumili sa tindahan sa Daan Pawi. Hindi niya narinig na lumapit ito. Hoy, sabi nito. Tumingin pataas si Maria. Nakatayo si Bautista 1 metro ang layo, nakabihis ng sports jacket at may hawak na telepono sa kaliwang kamay. Nakadikit ang tingin niya sa screen. Malinaw na nagbabasa siya ang mensahe. Nagsalita siya nang hindi tumitingin sa kanya. Nakakarating ka ba dito sa tamang oras araw-araw? Sumagot si Maria ng kalmado. Opo, may alok ako. Sa huli ay itinataas niya ang ulo mula sa telepono, ngunit hindi sa kanya tumingin, kundi sa likod ng kanyang balikat. Kailangan ko ang isang babae na gumanap bilang aking kasintahan sa isang hapunan. Bukas ng gabi. Isang pulong pangkalakal kasama ang makatrabaho mula sa Europa, hindi formal sa anyo ngunit mahalaga. Isa sa kanila, isang lalaking ang lumang paralan, ay nagbibigay malaking halaga sa personal na katayuan ng kanyang kausap. Ang isang pampamilyang lalaki ay mas makakakuhang tiwala. Naintindihan mo ba? Nanahimik si Maria ng isang sandali. Hindi dahil naguguluhan siya, hayaan lamang niyang matapos ang pagsasalita. Magbabayad ako ng 5,000 piso, patuloy niya. Cash agad pagkatapos ang hapunan. Darating ka lamang, magbibihis ng maayos, mananatili sa tabi ko, at huwag magsasalita ngang hindi kailangan. 3 oras ang hapunan, hindi hihigit. Inilagay niya ang telepono sa bulsa at sa wakas ay tumingin sa kanya mabilis, tinitimbang, parang tinitingnan ang isang piraso ng muebles para malaman kung bagay ito sa dekorasyon. Ang damit at ayos ng buhok ay aking pag-alagaan. Ang aking assistant ay magpapadala ang address ng salon bukas ang umaga. Tumingin sa kanya si Maria ng kalmado. Walang galit sa mukha niya, walang kaguluhan, walang nagmamadali bagay na tila inaasahan niya. Katahimikan lamang, maingat na nakikinig.
Mga katrabaho mula sa Europa, ulit niya. Saan ba mula? Bahagyang kumukunot ang no niya. Malinaw na hindi angkop ang tanong sa kanyang inaasahan. Ano? Saan galing ang katrabaho sa Europa? Mahalaga ba iyon sa paraan ng pakikipag-ugnayan? Isang maikling sandali. Tumingin sa kanya si Bautista nang iba hindi pa rin nagpapakitaan ng interes, ngunit may bahagingang pagtataka. Mula Lyon. Sabi niya sa wakas. Pamilya Dupre. Ang matanda. Si Jean-Pierre. Mga 60 taong gulang siya. Ang kanyang anak, si Christophe, ang nag-aasikasong negosasyon. Naintindihan ko na, sabi ni Maria. Inalis niya ang kanyang kanang guwantes at inilagay sa bulsa ngang diaket. Sige. Pupunta ako. Tumingin sa kanya ulit ang lalaki, ngayon nang mas matagal, parang naghihintay ang isang bagay na magpapaliwanag isang tanong tungkol sa pera, isang assurance, anumang bagay. Ngunit nagbihis na ulit siya ngang guwantes at kinuha ang basahan. Ang aking assistant ay makikipag-ugnayan sa iyo. Binikas niya ang kanyang numero. Nai-type ito, inimbak ang telepono, mabilis na tumango, at lumakat patungo sa pintuan. Hindi pa man niya tinanong ang kanyang pangalan. Pinakmasdan ni Maria ang paglakat niya. Pagkatapos, tumingin siya sa treadmill na hindi pa niya natapos linisin at tahimik na nagpatuloy sa trabaho. Nga 10 minuto pagkatapos, dumaan si Coach Renaldo na nakabihis ng jacket at may dalang bag. Ayos ba? Tanong niya. Ayos naman. Sagot niya. Natapos niya ang trabaho ng alas 11:15. Ibinalik niya ang kagamitan. Nagbihis sa staff locker room. At isinuot ang madilim na gray na jacket medyo gusgos na sa pulso ang guniggawa nun sa magandang tela. Lumabas siya. Pinalo siya ngang malamig na hangin ngang Nobyembre sa mukha. Sa malayo, umalulong ang ingay ngang sasakyan. Hindi kailanman talagang tumitigil ang Manila. Pumunta si Maria sa istasyong Engemerti at nag-isip tungkol kay Jean-Pierre Dupré. Hindi niya siya nakilala, ngunit narinig niya ang pangalan nito sa ibang buhay, sa ibang kontinente, sa isang business conference sa Geneva na dinaluhan niya kasama ang kanyang ama. 23 taong gulang siya nun. Ngumiti ang kanyang ama at sinabi na isang likas na diplomat siya. 2 taon pagkatapos, namatay siya. Tumigil si Maria sa tawiran at naghintay ngang berdeng ilaw. 5,000 piso. Iyon ang 4 na buwang sweldo niya ngayon. Makakabayad siyang 3 buwang abang bayan ng maaga at makakaroon pa rin ng sobra para sa pagkain. Sa wakas ay makakaroon na siya ng pera para makakita ng doktor ng mayos hindi lang linya sa pampublikong ospital kundi isang tunay na espesyalista. Sana ay makakabili rin siya ng bagong sapatos para sa ulan, dahil ang ngapares niya ngayon ay may butas na sa kaliwang paa. Ngunit hindi lang para ang bagay dito. May isa pang dahilan na hindi niya sinabi kay Bautista. Kilala niya ang pamilya Dupré. Hindi personal, ngunit sapat para maunawaan na kung ang lalaking ito ay pumunta sa Manila para magnegosasyon, ito ay isang seryosong transaksyon. Nangangahulugan iyon na maari siyang maging kapaki-pakinabang ng higit pa sa pagiging dekorasyon. Nanginig ang telepono sa kanyang bulsa. Isang hindi kilalang numero sinagot niya ito. Magandang gabi, isang magalang na lalaking boses ang nagsalita. Ako si Dennis. Asistan ako ni Miguel. Pinabigyan niya ako ng utos na kumpirmahin ang inyong pangalan at ibigay ang address ng salon. Maria Santos, sabi niya. Isusulat ko ang address. Binahkas ito ni Dennis. Pagkatapos, bahagyang mahiyang, nagdagdag siya. At paumanhin. Maria, para sa kompletong impormasyon bukas ngang gabi ang hapunan, alas 8 ngang gabi, sa Restaurante del Norte sa Ayala Avenue. Dress code, formal evening. Hinihingi ni Miguel na nandun kayo ng alas 7:15 para makilala natin ang isa't isa bago dumating ang bisita. Sige, sabi niya. Pupunta ako. Inilagay niya ang telepono at bumaba sa istasyon ng MRT. Halos walang tao sa tren. Isang matandang lalaki na may hawak na pahayagan sa dulo ng sasakyan at ilang estudyante sa kabilang pintuan. Umupo si Maria ng tuwid, tumingin sa maitim na salamin sa kabila, nakita ang kanyang sariling refleksyon. Gray na jacket, pagod na mukha, kalmadong mga mata. Bukas ng alas 7:15. Makakarating siya sa Restaurante del Norte. At magiging-ganap siyang iba sa kung ano ang inisip niya. Ang salon ay may pangalang forma, nasa Malate, hindi malayo sa Ermita. Pumunta si Maria doon ng alas 1 ng hapon ng sumunod na araw, sa eksaktong oras na isinan ni Dennis sa umaga. Sinalubong siya ng isang batang babaeng nagnangalang Karina. Propesyonal siya sa trabaho, mabilis, may matalinong mataeng isang manlalaroeng buhok may kakayahang suriin ang pisikal na katangian,
mukha, at kulay ang balat ng isang tao sa loob ng 3 segundo. Binalaan ako ni Miguel na ito ay isang business evening, sabi ni Karina, nagsasaliw sa paligid ni Maria ng may seryosidad ngang isang iskultor. Mga bisita mula sa Europa, isang high-end na restaurant, kailangan mong mahmukhang elegante. Ngunit hindi makarbo, kumpiyansa, ngunit hindi agresibo. Naintindihan ko, sabi ni Maria. Huminto sandali si Karina. May isang bagay sa kalmadong tono ng bisita na nagulat sa kanya. Karamihan sa magbabay sa posisyon niya ay magiging nerbiyoso, puno ng tanong, o susubukang utusan ang iba. Ngunit nakatayo lamang siya doon at naghihintay. Pagkatapos ng 2 oras ng pagtatrabaho, pagsubok ng damit, pagpili ng alahas, at pag-ayos ng buhok, umatras si Karina at tumingin sa resulta ng may profesional na kasiyahan. Nakatayo si Maria sa harap ng salamin sa isang malalim na pulalila na bestida, eleganteng estilo, malalim na lik at hanggang tuhod ang haba. Marahang nakulot ang kanyang buhok, inilalantat ang kanyang lig. Minimal ang alahas. Masalang maperlas na hikaw, nahanap sa ilalim ng bag at dinala mula sa nakaraang buhay niya. Bagay sa iyo, simpleng sabi ni Karina. Tumingin si Maria sa salamin. Nagtitingin pabalik sa kanya mula sa refleksyon ay isang babaeng kilala niya ng husto, isang babaeng maingat niyang itinago sa loob ng 4 na buwan sa ilalim ng gray na jacket. Salamat, sabi niya. Ilang oras pa bago gumabi. Bumalik si Maria sa bahay, isang maliit na inupahang kwarto sa Sampaloc, gamit lamang ang mapangunahing kagamitan. Isang kama, isang mesa, 2 upuan, isang istante na may 5 wikang diksyonaryo at ilang lumang nobela. Umupo siya sa mesa, uminom ng saa, tumingin sa bintana pababa sa kalye sa ibaba. Nag-isip siya tungkol sa tamang paraan ng pakikitungo kay Jean-Pierre Dupré. Ang tradisyonang negosyo ng Lyonnaise ay nangangailangan ng pagpipigil, paggalang sa edad, at maingat na pag-usap tungkol sa pamilya at lupaing pinanggalingan. Hindi kailangan ang pagpapakita ang kailaman, ang kailangan ay pakikinig. Alam niya kung paano gawin iyon. Nang alas 7 ng gabi, tumawag siya ng taxi. Naroon ang Restaurante del Norte sa Ayala Avenue. Isang malaking gusali na may matataas na bintana, mainit na liwanag sa loob, at isang bantay sa pasukan na humahantong sa madilim na berdeng mahagdan. Bumaba si Maria ng alas 7:38. 7 minuto na lamang bago ang tipan, hindi siya nagmamadali. Dumaan siya sa bantay, na nagbukas ng pinto para sa kanya ng may magaan na pagtango. Sa loob ay amoy ng mamahaling kandila at kaunting halimuyak ng sariwang bulaklak na dekorasyon. Medyo tahimik ang klobe. Ilang mesa, mahinahong pag-usap, musika mula sa live band sa likod. Elegante, tahimik, at diskreto. Si Miguel Bautista ay nakatayo sa bar sa likod ng silid. Nakabihis siyang ang madilim na suit, puting polo, at walang kurbata. Para bang nagpasya siyang nang wala iyon, mas dipormal ang atmosfera at mas komportable. Sa tabi niya ay isang lalaking ang halos 45 taong gulang, malawak ang balikat, may maikling balbas. Sa pagugali niya, bahagyang nakatayo ng hiwalay, may hawak na telepono, parang kasama siya ni Miguel sa grupo kaysa isang bisita. Tahimik na lumakad si Maria sa lobi, walang pagmamadali, walang sobrang kumpiyansa, simpleng parang isang taong pamilyar sa maganoong lugar. Nakita niyang itinangat ni Miguel ang ulo, tanging dahil may isang taong lumapit sa kanya. Nakita niya siya at biglang natigilan. Hindi agad. Una, dahan-dahang huminto lamang ang kanyang tingin, parang nabiyaningang isang bagay na hindi inasahan. Pagkatapos, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, banayad, halos hindi kapansin-pansin. Kaunting tensyon sa balikat. Ang baso na hawak niya ng pataas sa bibig ay huminto sandali. Lumapit si Maria at tumigil kalahating metro ang layo. Magandang gabi. Mahinahon niyang sinabi sa Filipino. Hindi ka nahuli, sabi nito isang sandaling katahimikan. Tumingin siya sa kanya, ngayon ay ganap na iba kaysa kahapon sa gym. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya ng maayos. Tingnan mo na siya ngayon. Nagsimulang magsalita siya pagkatapos ay tumigil. Maria Santos. Mahinahon niyang sinabi, parang nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na kailangan niyang malaman. Nagtipan tayo ng alas 7:15. Bahagyang nagangalisak ang kilay ng lalaking may balbas na nakaupo sa tabi ni Miguel at tumingin sa boss ng may magalang na pag-usisa. Ibinaba ni Miguel ang baso sa bar. Oh, sa wakas ay sabi niya. Pantay ang kanyang boses, ngunit may nakatago rito. Bagay na hindi sineseryoso ni Maria. Siyempre. Kilalanin si Gennady Ponce. Aking katrabaho sa negosyo. Gennady, ito si Maria. Iniabot ni Ponce ang kanyang kamay.
Matibay na pagkakamay, mabilis at profesional na pagsusuri. Binigyan ni Maria itong kamay at ngumiti ng maikli. Malapit nang dumating ang bisita, sabi ni Miguel. Nakabawi na siya sa sarili, pabalik na siya ang lalaking kontrolado. Jean-Pierre Dupré at ang kanyang anak na si Christophe. Ipapakilala kita bilang aking kasintahan. Walang dagdag na paliwanag. Manatili ka lang sa tabi ko at ngumiti. Kung may matanong, sagutin ng maikli. Okay? Nagsalita si Maria. Tumingin sa kanya ulit ang lalaki ng isang sandali, parang naghihintay siyang magsalita pa. Siguradong may itatanong sila. Maaring magulat siya. Ngunit nakatuwa na ang tingin niya sa pintuan, kung saan nagbubukas ang bantay. Pumasok ang dalawang lalaki. Isang matanda, matangkat at maringal na lalaki na 60 taong gulang, pilak-pilak ang buhok sa templa at may mahinahong kilos ng isang taong nakakalam na palagi siyang hinihintay kahit saan. Iyong si Jean-Pierre Dupré. Sa tabi niya ang kanyang anak na si Christophe mas bata, itim ang buhok, may manipis na salaming balangkas, may hawak na set ng madokumento. Lumapit sila. Humakbang si Miguel. Nakamay sila. Umatras ang interpreter sa isang tabi, ngunit nakabuka na si Jean-Pierre para magsalita ng Pranses. Pagkatapos, mahinahon na humakbang si Maria pasulong. Bonsoir, Monsieur Dupré, may naon niyang sinabi, malinaw ang boses, bahagyang malombo, tama ang pagbika, namanga nasal na patinig. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer enfin. Marami nang ikinuwento si Miguel sa akin tungkol sa inyong pamilya at negosyo sa Lyon. Tumigil si Jean-Pierre Dupré at tumingin sa kanya una ng may magalang na pagkamangha, pagkatapos ng mainit at pamilyar na tingin. Nagsasalita ka ngang Pranses? Tanong niya, punong galak ang boses. Oui monsieur. Nung bata pa ako, 2 taon akong nanirahan sa Lyon. Ang inyong lungsod ay kamangha-mangha. Tunay na natawa si Jean-Pierre at bumaling sa anak niya, nagsalita ng mabilis ang isang bagay, at sumagot si Christophe ng may ngiti. Pagkatapos, bumaling muli siya kay Maria. 2 taon ka sa Lyon? Mahinahon niyang tinanong, hayaan siyang sumagot sa sariling bilis niya. Sa aling sulok ang lungsod. Sa Courrouge, sagot niya. Malapit sa merkado. Sabi niya, sa tono ng isang taong nakarinig ng pangalan ng isang lumang kaibigan. Iyon ang tunay na Lyon. 2 hakbang ang layo ni Miguel kay Maria, nakatahimik. Hindi pa siya umiinom. Lumingon si Maria at nakita ang paraan ng pagtingin niya sa kanya kaguluhan at isang bagay na katulad ng matalas na pag-isip, halos mapanuri, nagsasabog sa kanyang tingin. Ngunit hindi na iyon mahalaga pa. Nandun na si Jean-Pierre Dupré, umaabot ng kamay para dalhin siya sa isang mesa, nagsasalita tungkol sa merkado sa Croix-Rousse sa tono ng isang taong nakauwi na. At naglalakad siya sa tabi niya madali, mahinahon para bang ipinanganak siya para sa gabing iyon. Halos 3 oras ang tumagal ngang hapunan. Nakayos ang mesa sa isang pribadong silid isang maliit na kwarto na may mataas na kisame at panoramang bintana na nagpapakita ng gabi ngang Manila. 5 ang gumupo sa bilugang mesa. Si Jean-Pierre Dupré. Ang kanyang anak na si Christophe. Si Miguel. Si Gennady Ponce. At si Maria. Ang interpreter na inayos ni Miguel ay nanatili sa labas ng pintuan. Hindi na siya kailangan. Nakaupo si Maria sa kaliwa ni Miguel, tulad ng isang taong ginagampanan ang papel ngang malapit na isa. Wala siyang ipinakitang pagmamahal, hindi niya hinawakan ang kamay nito, hindi niya hinanap ang tingin nito, simpleng umupo siya doon, natural at walang tensyon. Tulad ng taong hindi na kailangang patunayan ang anumang bagay sa isa't isa. Madali ang pag-usap ni Jean-Pierre. Isang taong bukas kapag nag-enjoy ng masarap na pagkain, magandang alak, at komportableng kwentuhan. Nakwento siya tungkol sa Lyon at sa pamilyang negosyo, sa konstruksyon na itinayo ang kanyang lolo pagkatapos ang digmaan. Nakinig si Maria, nagtatanong ng matalinong na tanong hindi para mapabuti ang sarili, kundi dahil tunay siyang interesado. Mayroon siyang paraan ng pakikinig na nagpapararamdamang ang kausap ang tanging tao sa silid. Sa simula, maingat si Christophe, bata pa at praktikal, mas nagtitiwala sa mga numero kaysa sa salita. Nagunit nang binanggit ni Maria ang ilang detalye tungkol sa batas. Pranses na may kaugnayan sa mga construction franchise ng kalmado at natural, parang pangkaraniwang kaalaman, tumingin siya sa kanya ng may kakaibang tingin, kumuha ang pluma, at nagsimulang magtala sa kanyang notebook. Halos tahimik si Miguel sa kabuuan. Nakisa siya sa usapan, sumagot ng tanong, nagsalita tungkol sa proyekto, at ngumiti sa tamang sandali. Ngunit naramdam ni Maria ang kanyang tingin. Tinitignan niya siya parang isang ekwasyon na walang sagot. Si Gennady Ponce naman ay hindi masalita.
Malawak ang balikat, magaspang ang magakamay, at may ugaling ang pagtingin pababa, nagbibigay siya ng impresyon ng isang taong sanay sa iba't ibang uri ng negosasyon. Hindi mapagkaibigan, kundi seryoso. Ilang beses siyang subukang ilayo ang pag-usap sa mga teknikal na detalye, ngunit palagi namang bumabalik si Jean-Pierre kay Maria, humihingi ng kanyang opinyon, tumatawa sa kanyang makomento maliwanag na nasisiyahan, sa kanyang presensya sa mesa. Napansin iyon ni Ponce. Napansin ni Maria na napansin iyon ni Ponce. Tiyak na alas 10:30, ibinaba ni Jean-Pierre ang kanyang serbilyeta at tumingin kay Miguel nang mahitsura ang isang taong nakagawa na ang desisyon. Ang iyong kasintahan, Miguel, sabi niya sa Pranses, at tahimik na isinalin ni Maria. Alam niya ang isang bagay na karamihan ng negosyante ay hindi kaya. Alam niyang lumihang ang pakiramdam ng tiwala. Iyon ay bihirang talento. Bahagyang yumuko siya kay Maria. Maswerte ka. Magalang na sumagot ni Miguel. Ngumiti si Maria kay Jean-Pierre at nagwika sa Pranses na napakabait niya. Natawa si Jean-Pierre. Humingi si Christophe ang calling card niya para makipag-ugnayan kapag kailangan ang tulong sa malegal na bagay. Hindi pa ako opisyal na may trabaho, simpleng sinabi niya. Ngunit kung kailangan, alam ni Miguel kung paano makipag-ugnayan sa akin. Dun natapos ang gabi. Mainit na nagpaalam ang bisita at nag-areglo para sa isang profesional na pagkikita. Isang linggo mamaya. Sa opisina ng korporasyon. Mobilis na nagpakamay si Ponce at umalis bago pa man maisukot ni Dupré ang kanyang yatset. Nakatayo si Maria sa tabi ng bintana habang pinapalis ni Miguel ang bisita. Sa ibaba, nagliliwanag ang Manila nga ilaw sa kalye, mga anino ng gusali, at paminsan-minsang dumadaan na masasakyan. Naisip niya na ginawa niya ang lahat niyang tama. Wala nang kulang, wala ring labis. Nang bumalik ang lalaki, sila na lamang dalawa sa silid. Tumigil si Miguel ilang hakbang ang layo sa kanya. Tumingin siya sa kanya ng tuwiran wala nang nakakatakot na lamig na katulad sa gym kahapon. Sino ka? Tanong niya. Hindi bastos. Simpleng direktang tanong. Gumaling si Maria mula sa bintana. Sinabi ko na sa iyo. Maria Santos. Narinig ko, sabi niya. Ibang bagay ang tinatanong ko. Bakit magaling ka sa Pranses? Paano mo nalalaman ang Lyonnaise na dialekto? Paano mo nalalaman ang tungkol sa mga permit sa konstruksyon sa Pransya? Humakbang siya ng mas malapit. Manggagawa kang linis sa gym, Maria. Kinuha kita dahil kailangan ko lamang ng babaeng kasama. Para sa dekorasyon. Ngunit hindi lamang dekorasyon ang ginawa mo sa mesa ngayong gabi. Tumingin sa kanya si Maria ng kalmado. Sapat na katagalan para maramdaman ng lalaki na hindi siya makmamadaling sumagot. Nagtatrabaho ako bilang manggagawang linis sa gym, sa wakas ay sinabi niya. Totoo iyon, ngunit hindi buong-buong larawan ng sino ako. Kaya ano ang buong larawan? Bahagyang umiling si Maria. Sa ngayon, hindi kailangan. Nakasundo tayo na 3 oras ang hapunan. Ginawa ko ang aking bahagi. Nagsimulang magsalita ang lalaki at pagkatapos ay natahimik. May isang bagay sa kanya na lumaban isang ugali nga agad na pag-alam sa mga sagot, isang ugali na ang mga nakapaligid sa kanya ay kusang nagbubunyag ng lahat at higit pa tungkol sa kanilang sarili. Ang babaeng ito ay tumatahimik ng kalmado sa antas na ang katahimikan ay tila hindi pag-iwas, kundi pagpili. Sige. Sabi niya. Ito ang iyong bayad. Kumuha siya ng sobre mula sa loob ng kanyang jacket. Tinanggap ito ni Maria nang hindi binibilang at inilagay sa bag niya. Matagumpay ba ang hapunan? Tanong niya. Higit pa sa matagumpay, sabi niya. Karaniwang kailangan ni Jean-Pierre ng 2 o 3 pakikita pa bago pumayak na sumulong. Ngayong gabi, siya mismo ang nagpropose ng susunod na hakbang. Kaya mayos ang lahat. Salamat sa iyo, bahagyang umiti si Maria, nang walang pagpapakumbaba. Nakipag-usap lamang ako sa isang lalaki sa kanyang wika. Tumingin pa si Miguel sa kanya ng isang sandali. Pagkatapos ay nagsalita siya, wala na ang karaniwang katigasan, bahagyang mas mahinahon ang boses. Bukas ba ikaw nagtatrabaho sa hall? Ayon sa schedule? Huwebes. Gusto ko sanang makausap ka. Hindi dito at hindi ngayon. Maari tayong makita, bukas ng gabi pagkatapos ng iyong shift. May coffee shop malapit sa club. Malapit sa storage room. Alam mo ba ito? Tumingin si Maria sa kanya. Ang kanyang tingin ay walang kalabuan ang matalas na interes na napansin niya sa buong gabi. Interes ng isang lalaking sanay sa pag-unawa sa makatrabaho niya at, sa unang pagkakataon, natuklasan na hindi pala niya ito naintindihan. Sige, sabi niya.
Pagkatapos ngang shift changeover ng alas 11:30, tumango ang lalaki. Isinuot ni Maria ang kanyang jacket at kinuha ang bag niya. Lumingon siya sa pintuan. Miguel, sabi niya, para sa sanggunian sa susunod na pagkakataon. Hindi nagugustuhan ni Jean-Pierre ang nakmamadaling negosasyon. Taga-Leon siya. Doon ay walang nakmamadali. Kung sa susunod na pulong, sinusubukan ulit ng iyong katrabaho na pabilisin ang proseso, maaring magpahina iyon sa bisita. Tumingin siya sa kanya. Alin na katrabaho? Si Ponce, sabi niya. 3 beses ngayong gabi na sinubukan niyang ilihis ang pag-usap sa matiyak na numero. Bawat beses ay iniwasan ni Jean-Pierre. Hindi ito aksidente. Sinasalat niya kung naririnig ng kabilang panik ang nga signal. Sandaling huminto siya. Obserbasyon lamang. Magandang gabi. Lumabas siya. Nanatili si Miguel sa gitna ng bakanteng silid. Sa labas ay nagliliwanag ang Manila. Nakatayo pa rin sa mesa ang nga baso, isa sa mga ito ay may natirang alak maitim, halos itim sa malabong liwanag. Nag-isip siya tungkol sa kung paano niya kinausap siya kahapon nang hindi tumingin sa kanyang mukha, at kung gaano kamahal ang presyo ng kapabayaang iyon. Ang Depot Coffee Shop ay bukas hanggang alas 1 umaga. Isa ito sa ilang lugar na maari kang umupo pagkatapos ngang alas 11 gabi nang hindi mo pakiramdam na ginagambala ka. Isang malit na silit na may mga kahoy na mesa, mainit na ilaw sa kisame, at amoy ngang sariwang giniling na kape at kanela. Sa gabi, natitipon doon ang mga tao, ilan ay walang katahimikan, ilan ay naghahanap ngang tahimik para mag-isip. Dumating si Maria ng alas 11:35 ng gabi. Nagbago na siya mula sa uniforme at nakasuot ng nga ordinaryong damit. Madilim na pantalon, simpleng sweater, at gray na jacket. Karaniwan na rin ang ayos ng kanyang buhok. Walang elaboradong estilo, walang alahas. Bumalik siya sa kanyang karaniwang sarili, at hindi siya nagrereklamo rito. Nakaupo na si Miguel sa isang mesa sa tabi ng bintana. Isang tasang espresso sa harap niya, hindi pa niya naambon. Tinitingnan niya ang telepono, ngunit nang pumasok siya, agad na itinangad ang ulo, parang naramdaman ang kanyang presensya. Ang kanyang postura ay walang espesyal, simpleng ugalingang isang magalang na lalaki, na kahit maraming taon ng mahigpit na trabaho ay hindi pa rin nalis. Umupo, sabi niya, pagkatapos ay binago ang sariling salita. Paupo ka. Umupo si Maria. Lumapit ang waiter. Nag-order siyang green tea na walang asukal. Hinintay ni Miguel na lumayo ang waiter bago tumingin sa kanya. Nagtanong ako ngayon ng ilang tao, direkta niyang sinabi. Karapatan mo iyon, kalmadong sagot niya. Maria Santos. 28, ipinanganak sa Maynila. Ang kanyang ama, si Nicolas Santos, ay isang negosyante na nagtatrabaho sa mga internasyonal na logistics na proyekto. Ang kanyang ina, si Helena Santos na dati ay Martin, ay isang arkitekto na Pranses ang pinanggalingan. Nagsalita siya ng mayos, parang binabasa ang isang fila. Nagtapos si Maria sa International Relations sa UP Diliman, pagkatapos ay nagtrabaho bilang intern sa isang consulting firm sa Geneva. Marunong siyang magsalita ng Pranses, Ingles, Italiano, Aleman, at Kastila. 2 taon siyang nanirahan sa Lyon. Makatuwiran. Huminto siya. 3 taon na ang nakalipas nang pumanaw ang mga magulang niya sa isang aksidente sa eroplano sa dagat ng Mediteraneo. Isang pribadong flight. Pagkatapos nito, bumalik siya sa Maynila. Simula nun, wala nang bakas ng profesional na buhay niya. Natirang lamang ang rehistradong address sa Sampaloc at ang kanyang trabaho sa Atlas Sports Club. Nakinig si Maria. Kalmado pa rin ang kanyang ekspresyon. Kinuha niya ang tasa ng te saan ang iniabot ito ang waiter at yuminom ang isang higop. Walang pagmamadali. Masipak na trabaho talaga, sa wakas ay sinabi niya. Ang iyong asistan, si Dennis, o isang espesyalista? Espesyalista, sabi ni Miguel. Maria, gusto kong maunawaan. Pagkatapos ang lahat up, Geneva, Lyon, 5 wika. Bakit ka naglilinis ng sahig ng gym? Ibinaba niya ang tasa. Dahil tinanggap nila ako. Hindi iyon sagot. Totoo iyon. Tumingin siya ng direkta sa kanyang na mata. Nang mamatay ang aking mga magulang, lumabas na lumalaki ang utang ng aking ama, isinangla ang lahat ng pag-ari nila. 3 taon nun na nangangawit na ang negosyo. Hindi niya sinabi sa akin. Pagkatapos ang kanyang kamatayan, naisahan ko ang mautang. Bumalik ako sa Maynila para ayusin ang lahat. 1 taon at kalahati. Lahat ng mayroon kami ang bahay, ang nga savings, ang nga ari-arian ay ginamit para bayaran ang nga pautang.
Ang natira ay isang inupahang kwarto sa Sampaloc at isang buwanang upa na kailangang bayaran. Nakinig si Miguel nang walang imik. Sinusubukan kong bumalik sa propesyon, patuloy ni Maria. Nagpapadala ako ng resume, pumupunta sa ma-interview, at tumatanggap nga maalok. Ngunit bawat pagkakataon, ang makondisyon ay masyadong komplikado para tanggapin ko, o hindi natutuloy ang mga bagay-bagay. Minsan, isang kumpanya ang papunong kukuha sa akin bilang tagapayo sa internasyonal na relasyon nang maapektuhan ng sanksyon 2 linggo bago pa man mabuksan ang posisyon at kailangang ihinto ang proseso ng paghire. Bahagyang itinangat niya ang kilay. Minsan ganyan ang buhay. Minsan, kailangan ko lang bayaran ang upa. Agad na tinanggap ako ng atlas, walang kahit na anong tanong. 4 na buwan, mahinahon niyang sinabi. 4 na buwan, kinumpirma niya. Tumingin sa kanya si Miguel. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang profesional na pagtitiis na ginamit niya nang simulan ang pag-usap ay nawala. Sa halip ay, may isang bagay hindi masyadong pamilyar sa kanya, isang bagay na katulad ng pagkagalit. Nakipag-usap ako sa iyo sa hallway nang hindi tumingin sa iyong mukha, sabi niya. Napansin ko iyon. Huminto siya, naghahanap ng tamang salita. Karaniwan, tulungan siya ni Maria. Walang pang-aasar, simpleng komento. Hindi mapapansin ng matao ang nga manggagawa ang linis. Hindi iyon kalupitan. Ugali lamang. Hindi ka ang una at hindi ka magiging huli. Mahirap tanggapin, ngunit sa katunayan ay nakakatulong ito sa iyo, sabi niya. Maraming tao ang hindi man lamang natutukoy ito. Sa wakas, kinuha niya ang tasa, uminom ng isang higop ng malamig na kape, at bahagyang kumukunot. Gusto kitang makalok ng trabaho, sabi niya. Hindi nagsalita si Maria, tumingin lamang siya sa kanya at nahintay para ipagpatuloy niya. Kasalukuyan, may pansamantalang posisyon sa aking kumpanya na kailangang punan, International Partnership Advisor. Ang hinalinhan niya ay umalis ng 3 buwan na ang nakalipas, bigla at hindi tama ang timing. Sabay-sabay akong naknegosyate sa 3 European na kumpanya, at kailangan kong ang isa na hindi lang naunawaan ang wika kundi pati na rin ang kultura at lohika ng negosasyong ito. Tumingin siya sa kanya. Pagkatapos ang nakita ko ngayong gabi, walang duda na gagawin mo ito ng mas mahusay kaysa sa sinumang nakilala ko sa nakaraang 3 buwan. Ilang tao ang nakita mo? 7. At ano ang hindi mo nagustuhan sa kanila? Alam nila ang wika, alam nila ang etiketa, ngunit hindi nila naiintindihan ang tao. Simpleng sinabi niya, walang palamuti. At ngayong gabi, sa loob ng 20 minuto, nakukwento sa akin si Dupre tungkol sa kanyang lolo at sa merkado sa Croix-Rouge. Hindi siya nagsalita tungkol sa kanyang lolo sa amin ni minsan, at 4 na buwan na kaming naknegosyate. Tumingin si Maria sa kanyang saa, nagtanong sa sarili. Ano ang mga kondisyon? Tanong niya. Nagbigay siyang isang numero. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, ngunit sa loob niya, napansin niya na 3 beses na ang halagang iyon kaysa sa buwan ng kita niya sa atlas. Sapat na iyon para magrenta ang maayos na tirahan, mabayaran ang maliliit na utang, at sa wakas maramdaman ang patak na lugar para matayo. Kailangan ko pang mag-isip, sabi niya. Tila nagulat ang lalaki. Gaano katagal? Ilang araw? Maria, magandang alok iyon. Hindi ko tinatanggihan. Tumingin siya sa kanya. Ngunit hindi ako gumagawa ng desisyon sa trabaho habang uminom ng kape ng hating gabi. Mag-isip ako at sasagutin kita sa katapusan ng linggo. Umatras si Miguel at tumingin sa kanya nang may ekspresyong hindi napakamangha kundi may isang uri ng paggalang na hindi pa sanay si Maria. Sige, sabi niya. Naubos nilang kanilang ginumin, at nag-order siyang giza pang espresso at inumin niya ito. Nagsalita pa sila ang halos 20 minuto hindi na tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa leon, tungkol sa pakiramdam ang pamumuhay sa isang banyagang lungsod at unti-unting hindi na pakiramdam na dayuhan. Maingat na nakinig si Miguel. Ibahagi ni Maria ang kaunti sa kanya sapat para sa isang tunay na unang pag-usap. Lakpas na ang hating gabi nang lumabas sila. Bigla silang tinamaan ng malamig na hangin ng Nobyembre pagkatapos ng init ng coffee shop. Napansin ito ng espesyal. Tawagin kita ng kotse, sabi ni Miguel. Hindi na kailangan. Hindi naman malayo, sagot niya. Hindi siya nag-insist. Tumango siya. Lumakat siya patungo sa istasyon ng MRT. Tumingin siya sa kanya. Naramdaman niya iyon nang hindi na kailangang lumingon. Sa pagkakataong ito, tunay niyang tinitiknan siya. Mahinahon ang Biyernes. Ginawa ni Maria ang kanyang shift sa Atlas mula alas 8 ng gabi hanggang hating gabi gayang dati. Pinunasan niya ang mga kagamitan. Nilinis ang locker room. At inayos ang reception area. Hindi dumating si Miguel ng gabing iyon.
Wala ang pangalan niya sa listahan ng bisita na paminsan-minsan niyang nakikita sa reception counter. Hindi rin siya inaasahan niya rito. Sa bahay, umupo siya sa mesa, nang may tasang tsa at isang papel na isinulat niya ang dalawa at manggakalubus-lubusan sa dalawang hanay. Lumang ugali iyon niya gawing makatotohanang nga desisyon, ilipat ang nga ito mula sa isip patungo sa papel, kung saan nagiging mas malinaw at tapat ang nga ito. 5 punto ang nasa paranahanay. Una at pinakamaliwanag. Pera. Profesional na pagunlad ang ikalawa. Pagkakataon na magtrabaho muli kasama ang ma-European na partner bumalik sa kapaligiran na pakiramdam niya ay tahanan. Kilusan ang isinulat niya bilang ika-4, dahil naintindihan niya na ang 4 na buwan sa Atlas ay isang kinakailangang pahinga, ngunit hindi ito maaring maging katapusan. Pagkatapos ng ilang alinlangan, kawili-wili ang isinulat niya bilang ika-5. May ilang linya rin ang kabilang hanay. Hindi niya kilala ang kumpanya mula sa loob, hindi niya kilala ang koponan, at hindi niya alam kung paano si Miguel Bautista bilang lider sa araw-araw na trabaho. Maganda ang kanyang dating sa hapunan kasama ang nga Pranses, ngunit iyon ay isang okasyong nagpapakita ng kahusayan, hindi isang maingat na paghahanda. Hindi siya mahilig kumawa ng mahahalagang desisyon batay lamang sa isang gabi. At may isa pang bagay na nag-alinlangan siyang isulat ng matagal ngunit sa huli ay inilatak ng tapat, tinanaw niya ako bilang manggagawang linis. Hindi dahil ito ay nakakasugat. Nagtatrabaho siya bilang manggagawaeng linis at hindi niya ito ikinahihiya. Ngunit sa pagitan ng larawang iyon at ng taong umaasang maging habang nagtatrabaho siya para sa kanya, mayroong agwat na kailangang lampasan niya araw-araw. Mahirap baguhin ng matao ang unang impresyon, kahit matalinong mga impresyon. Umaga ng Sabado, nag-text siya kay Miguel. Kailangan ko ngang karagdagang oras. Sasagutin kita Linggo ngang gabi. Sumagot siya pakalipas ngang 3 minuto, sige, wala nang dagdag. Walang presyon, walang hinihiling pang paglilinaw. Itinala niya ito. Inubos niya ang buong Sabado sa silit-aklatan lumang ugali mula sa kanyang estudyanteng panahon na nanatili sa kabila ng lahat ng ibang pagbabago. Nagbasa siya, nag-isip, tumingin sa labas ng bintana sa kulay abong langit ng Nobyembre. Sa gabi, nagawa na ang desisyon. Linggo ng alas 8 ng gabi, isinulat niya. Salamat sa alok. Inisip ko ito. Ang sagot ko. Hindi. 10 minuto ang nanahimik ang telepono. Pagkatapos, tumawag siya. Maari mo bang ipaliwanag kung bakit? Sumulat siya ng tapat. Hindi ko kilala ang kumpanya mula sa loob, hindi ko kilala ang koponan, at hindi ako handang pumasok sa hindi pamilyar na kapaligiran para sa isang mahalagang posisyon nang kulang ang impormasyon. Hindi ang kondisyon ang problema. Maganda ang kondisyon. Makatwirang sumagot siya. Narinig ko lamang iyon at wala nang higit pa. Ibinaba ni Maria ang telepono at naramdaman ang anumang nararamdaman niya pagkatapos ngang mahirap na desisyon. Hindi kaginhawahan o pag-alinlangan, simpleng katahimikan. Gumawa siya ngang pagpili. Magpapatuloy ang buhay. Lumipas ang 1 linggo. Nagtrabaho si Maria sa Atlas at nagbabasa sa gabi pagkatapos ng shift. Ilang araw isang beses sinisiyasat niya ang email niya, naghihintay ngam gatugon sa mga aplikasyon sa trabaho na patuloy niyang pinapadala. Si Miguel ay dumating sa akin ng Miyerkules, tama sa oras gaya na dati, makaikasiyam ng gabi. Nakita niya siya mula sa likod ng salaming pader habang pinupunasan ang treadmill sa katabing silid. Nag-ehersisyo siya tulad ng dati, talagang nakatuon, walang sobrang galaw, at hindi tumingin sa kanyang direksyon. Huwebes, nang matapos na ang shift ni Maria at inilalagay na niya ang mabagay sa basement, lumitaw si Ate Tamara Villanueva sa pintuan. Santos, may humihanap sa iyo sa reception counter. Sino ba ang lalaking iyon? Nag-usap siya ng pribado. Inalis ni Maria ang guwantes niya, inaayos ang jacket, at umalis. Nakatayo si Miguel sa reception counter, nakasuot ng pangkaraniwang damit, may hawak na susing ang kotse. Nag-alinlangan na tumingin si Ate Tamara sa kanya. Maari ba tayong mag-usap? Tanong nito nang lumapit si Maria. Hindi pa tapos ang shift ko. Hihintay ako. Makalimat 20 minuto na lang. Lumabas sila sa gabi ngang Nobyembre, sa mahina pang liwanag ng nga poste ngang ilaw. Nakatayo sila sa pasukan, malayo sa pintuan. Gusto ko nang mag-alok ng pangalawang alok, sabi ni Miguel. Nakinig ako sa iyong sinabi na hindi ka handang pumasok sa hindi pamilyar na kapaligiran. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Tama. Kaya nandito ang problema. Malinaw siyang nagsalita. Maingat ang pag-iisip. Hindi ko inaalok sa iyo ang posisyon ng advisor agad.
Inalok ko sa iyo ang 2 linggo bilang observer. Darating ka sa opisina, dadalo sa mga pulong, manunot kung paano gumagana ang grupo, at maari kang magtanong ng kahit anong tanong. Walang obligasyon mula sa iyong bahagi, walang responsibilidad. Pagkatapos ng 2 linggo, ikaw ang magdesisyon kung oo o hindi. Sandali siyang tumigil. Sweldo para sa 2 linggong ito. Kahit na ano ang mangyari, anuman ang iyong huling sagot. Tumingin sa kanya si Maria. Sorpresa iyon hindi ang alok mismo, kundi ang katumpakan ng pagkakatukoy niya nito. Hindi lamang niya ulit sinabing muli ang unang tanong sa ibang tono. Nakinig siya sa kanyang paktutol at tumugon ng tiyak. Bakit mahalaga ito sa iyo? Tanong niya. Makakahanap ka ng International Relations Advisor. Bukas pa ang job market. Oo? Sumangayon siya. 7 taon na ang nakita ko. Alam mo. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa kakayahan. Sandali siyang huminto. Tumawag si Jean-Pierre Dupre sa akin noong Lunes at sinabi niya na gusto niyang nandun ang aking kasintahan sa makasunod na negosasyon, personal niyang hinihingi. Para sa kanya, ito ay tungkol sa pagtitiwala sa iyong kasama. Bahagyang itinangat ng kilay ni Maria, at sinabi niya sa kanya na magpapakita siya. Sinabi kong susubukan ko itong i-arrange. At upang maging tapat, dagdag niya. Palagi ko na itong sinusubukan kapag posible. Walang kahit anong pakuyam sa kanyang boses. Maria, naintindihan ko na ang simulang ating relasyon ang relasyon sa trabaho ay hindi napangasiwaan ng pinakamainam sa aking bahagi. Nakipag-usap ako sa iyo sa hallway na parang kakausapin ang isang tao na hindi ko kilala. Iyon ay pagkakamali hindi lamang etikal kundi praktikal din. Napababa ko ang halagang isang taong nakatayo sa harap ko. Hindi ako isang halaga, sabi niya. Mahinahon ang boses. Walang agresyon. Alam ko. Agad niyang sumagot. Hindi ako nagpahayag ng tama. Napababa ko ang tao na nakatayo sa harap ko. Mas tapat iyon. Tumingin siya sa kanya. Dumadami ang lamig, at makikita ang kanyang hininga sa hangin. Hindi siya nagmamadali, hindi pinupunong salita ang katahimikan. Naghihintay lamang. 2 linggo, ulit ni Maria. 2 linggo. Walang obligasyon. Itinayo ni Maria ang clear ng kanyang jacket. Nag-isip pa siya ng ilang segundo. Hindi dahil nagalinlangan siya, kundi dahil sanay siyang ihiwalay ang sandali na pagpapasya, mula sa sandali na pagpapahayag nito. Sige, sabi niya. Pupunta ako. Kailan ako magsisimula? Lunes. Kung okay sa iyo. Lunes. Tumango siya. Kinuha niya ang telepono. Magpapadala si Dennis ng address ng opisina at angpas. Bago 9:00 ng umaga. Maginhawa. Maginhawa. Nagpaalam siya at lumakad patungo sa istasyon ng MRT. Nanatili siya sa pasukan ng club. Naramdaman niya ulit iyon nang hindi na lumingon. Sa daan pauwi, nag-isip siya tungkol sa sinabi ni Jean-Pierre Dupre sa telepono. Gusto niyang nandun ang kanyang kasintahan sa manegosasyon. Lumikha ito en sitwasyon na kailangan matugunan ng maaga o huli. Alinman ay paliwanag ang katotohanan ng tapat sa matandang Pranses, o ipagpatuloy ang pagiging isang papel na orihinal na para lamang sa isang beses. Pareho ang mga pagpipilian ay hindi madali. Ngunit iyon ang susunod na gawain. Lunes muna. Nagsimula ang Lunes ng 8:00 ng umaga. Nagising si Maria ng mas maaga kaysa dati 6:30, nang kadiliman pa ang langit at mula pa lamang nagigising ang Manila. Uminom siyang kape, nakatayo sa tabing ng bintana, tumingin sa tahimik na kalye sa ibaba. Maingat ngunit simpleng nagbihis siya. Madilim na gray na pantalon, puting polo, maikling itim na jacket, at mababang sapatos. Sapat para magmukhang maayos, hindi masyadong pagod para sa oras ng tanghalian. Inayos niya ng maayos at simpleng ang buhok. Ang opisina ng Bautista Development Holdings ay nasa Makati, sa isang komersyal na distritong umusbong halos 10 taon na ang nakalipas at patuloy na nakakaakit ang mga bagong kumpanya. Modo ng husali. Salamin, metal. May reception counter sa pasukan na may tablet at ugalingeng pagtanggap sa mga bisita ng may profesional na kagandahang loop na hindi nagtatago ng anumang bagay. Si Dennis, ang asistan ni Miguel, isang batang lalaki ngang halos 26 na taong gulang, malinis at kaunting nerbiyoso, ay sinalubong si Maria sa lobby ng eksaktong 9:00 ng umaga. Ibinigay niya sa kanya ang pansamantalang pas sa pagpasok, maikli niyang ipinaliwanag kung nasaan ang lahat ng bagay, at dinala siya sa ikatlong palapak, kung saan naroon ang conference area at mga tanggapan ng pamamahala. Nandun na si Miguel, anunsyo ni Dennis sa elevator.
Mayroon siyang internal meeting tungkol sa West Bank Project ng alas 9:30. Mari kang dumalo kung gusto mo. O mari ko kayong itur muna sa opisina at ipakilala sa grupo. Ipakilala muna ako sa grupo, sabi ni Maria. Pagkatapos ay ang pulong. Tumango si Dennis, ang mukha niya ay parang inaasahan niya ang ganitong sagot at sang-ayon siya. Apat ang internasyonal na grupo. Si Artem matangkat at malusog, may ugaling ang mabilis na pagsasalita habang nagbebrowse sa telepono ang may hawak sa paghahanda nga dokumento at pagsasaling ng business correspondence. Marunong siya ng Ingles at kaunting Aleman, at agad-agad na nakipakamay kay Maria, tinanong kung totubang nagsasalita siyang 5 wika. 5 wika? Kinumpirma niya. Mananatili ka ba sa amin ng matagal? Tanong niya, bahagyang nababahala sa pag-ingat ni Maria. Sa ngayon, 2 linggo lamang. Makikita natin. Tumango si Artem at bumalik sa kanyang telepono, ngunit nang may kakaibang hitsura parang sandaling nagpoproseso ng impormasyon. Ang susunod ay si Svetlana Kravets, isang abogadang 40 taong gulang, maikling buhok, at may hitsura ng isa ring mahusay sa pagbabasa ng nakatagong bagay sa mga dokumento at pag-usap. Nakipakamay siya kay Maria at tinanong kung saan siya nagtrabaho noon. Nang maiksi na sumagot si Maria, dumaan sa Geneva, pagkatapos ay nagpahinga ng ilang panahon, bahagyang kumiskis ang mata ni Svetlana ngunit hindi nagsalita. Tumango lamang siya. Isang 3 tauhan. Isang batang analista tahimik at matulungin na may hawak na set ng mga dokumento sa ilalim ng kanyang bisik. Tila walang itinatanong, simpleng nanonot at nakikinig lamang. Espesyal niyang napansin siya. Ang maganitong tao sa grupo ay karaniwang nakakaalam ng higit pa kaysa sa iba. Ang ikapat ay si Gennady Ponce. Pumasok siya sa conference room 5 minuto pagkatapos ni Maria, nakasuot ng jacket at nagdadala ng mamahaling bag. May hitsura ang isang taong lagi may mas importanteng ginagawa kaysa sa kasalukuyan. Nakita niya si Maria, at sa maikling sandali, may isang bagay na lumabas sa kanyang mukha. Hindi pa kamangha kundi kaunting pag-ingat, ngunit agad na pinawi iyon. Maria, sabi niya nang may ngiti. Nabanggit ni Miguel na maaring sumali ka sa grupo. Masaya akong makita ka dito. Salamat, Gennady, kalmado ring sagot niya. Nagkamay sila. Matiyak ang kanyang pagkakamay at medyo matagal. Nagsimula ang pulong ng Westbank ng alas 9:30. Pumasok si Miguel ng eksakto sa oras, walang babala, na may hawak na set ng madokumento at sinimulan ang pagsasalita bago pa umupo tulad ng nakasanayan. Nakita niya si Maria, mabilis na tumango tulad ng sa isang katrabaho, at umupo sa pwesto ng tagapamuno. Umupo si Maria ng bahagyang nakatagilid, may hawak na notebook. Wala siyang intensyong makisa, gusto lamang niyang makinig. Ang West Bank Project ay isang malaking bagay. Isang residential complex sa kanlurang bahagi ng Metro Manila, kung saan ang nga Pranses ay kasamang investor. Nag-invest si Dupre ng pera, ang kumpanya ni Bautista Lupa, administratibong mapagkukunan, at pamamahalang konstruksyon. Malaki ang kabuang halaga, at napakaapurahon ng nga deadline. Kaya naman personal na pumunta si Jean-Pierre Dupre at hindi nagpadala NGMA mga abogado. 1 oras at 20 minuto ang tumagal ng pulong. Tinatalakay nila ang nga deadline ng permit, mga kontratista, at mga tantiya. Nakinig si Maria at itinala lamang ang mga bagay na sa tingin niya ay mahalaga, hindi lahat. Ilang beses na napansin niya ang nga pahayag na sa pagsasalin sa Pranses ay maaring makdulot ng pagkakamali. Itinala niya ang nga ito sa notebook nang hindi nakakaputol ng salita. Maraming nagsalita si Ponce. Mahusay siya sa manumero, mapanghikayat, at magaling na magpahayag ng maideya. Inamin ni Maria ito nang walang pag-alinlangan. Ngunit ilang beses, nang lumipat ang pag-uusap sa matiyak na kasunduan kasama ang Pranses, nagpahayag siya sa paraang nagpapalabong ang ganan ng obligasyon ng kumpanya ng higit sa kinakailangan. Maring aksidente iyon, o marahil ugali lamang. Hindi pa gumagawa ng konklusyon si Maria. Pagkatapos ng pulong, inibitahan siya ni Miguel na manatili. Nang lumabas na ang iba, isinara niya ang pintuan at umupo sa katapat niya sa mesa. Ano? Tanong niya. Unang impresyon. Matibay ang grupo, sabi niya. Naintindihan ni Artem ang kanyang trabaho, tumpak ang legal na kaalaman ni Svetlana. Maingat si Roman, mahalaga iyon. Binuksan niya ang notebook. May ilang pahayag sa pulong na sa pagsasalin sa Pranses ay maaring gumawa ng maling impresyon ng saklaw nga pangako. Gusto mo bang tukuyin ang nga detalye? Bahagyang yumuko siya. Ipakita mo sa akin. Itinuro niya ang 3 talata, kasama ang paliwanag kung paano maaring maunawaan ng nga Pranses ang nga ito.
Nakinig si Miguel ng walang ingay, tumingin sa kanyang matala, at pagkatapos ay nagsalita, ito ay mahalaga. Gusto kong suriin mo ng mabuti ang lahat ng dokumentong may kaugnayan sa kasunduan bago ang susunod na pulong kasama si Dupre. Kung makahanap ka ng anumang katulad ng mga punto, markahan mo ang nga ito. Sige. Tumingin pa siya sa kanya ng isang sandali. Ano ang naisip mo sa opisina sa Kabuuan? Tumingin sa kanya si Maria. Sa totoo lang, medyo nakakulong ang pakiramdam nito. Nagtatrabaho ng mabuti ang nga tao, ngunit bihira silang makipag-usap sa isa't isa. Nagpahinga siya sandali. Hindi ito kritisismo, obserbasyon lamang. Sa internasyonal na negosasyon, napakahalaga ngang panlup na pakakaisa ngang grupo. Madaling makita iyon. Kung hindi gaanong nagtitiwala ang nga tao sa isa't isa, mararamdaman iyon ngang mapanlabas na partner. Tumingin si Miguel sa kanya. Nakilala mo iyon sa loob ng isang oras? Sa 1 oras at 20 minuto, itinaman niya. 1 oras at 20 minuto ang tumagal ng pulong. Ngumiti siya ng maikli halos hindi kapansin-pansin. Iyon ang unang beses nilang, nakita ang ganoong reaksyon mula sa pagkakataon nilang makasama. Hindi formal, hindi magalang simpleng tao. Kalmadong itinala ito ni Maria tulad ng lahat ng iba pa. Si Dennis ang magdadala sa iyong desk, sabi ni Miguel, tumayo. Sasabihin ko sa kanya na ibigay sa iyo ang nga dokumento ang kasunduan bago magtanghali. Kung mayroon kang natanong, tanungin mo ako ng direkta walang tagapamagitan. Naintindihan? Inimpak niya ang notebook at tumayo. Bumalik siya sa pintuan. Miguel, sabi niya. Kailan nakatakda ang susunod na pulong kasama si Dupre? Huwebes. 3 araw na lang. Kaya ngayon ko na kailangan ang nga dokumento. Tumingin siya sa kanya. Si Dennis ay magdadala sa loob ng 1 oras. Salamat. Lumabas siya sa hallway. Dumaan si Artem na may hawak na kape at tumango sa kanya ng may lihim na simpatiya. Nakatayo si Roman sa mesa, nakatitig sa screen ng computer, ngunit nang lumakad siya sa tabi nito, tumingala ito at natakpuan ang kanyang tingin. Sa maikling sandali lamang, ngunit sapat para makita niya iyon. Nahanap ni Maria ang kanyang pansamantalang lugar ng trabaho sa tabi ng bintana, inilagay ang notebook sa mesa, at tumingin sa Manila sa ibaba. Simula pa lamang araw, hindi pa niya alam na 2 araw mula ngayon, maririnig niya ang isang bagay na magbabagong buong takbong kwentong ito. Martes at Miyerkules, nagtrabaho si Maria. Nang hapon ng Lunes, natanggap niya ang nga dokumento ngang kasunduan isang malaking file na naglalaman ng nga kontrata, mga minuto ngang pulong, mga teknikal na apendise, at sulat palitan kasama ang mga Pranses sa nakalipas na 4 na buwan. Maingat siyang nagbasa, nagtala, at gumawang espesyal na talahanayan para tukuyin ang mga pagkakaiba sa pagitan ng orihinal na bersyon sa Filipino at ng salin sa Pranses, kung saan ang labis na kalayuan ng kahulugan ay maaring makdulot ng legal na hindi pagkakaunawaan sa pagpirma. 9 na ganoong talata ang natakpuan niya. 3 sama ito ay maliliit na pagkakamali matipografikal na maaring ayusin sa isang pangungusap. 4 ay mas seryoso at nangangailangan ng pag-apruba mula sa mga abogado eng makabilang panig. At 2-3 beses na muling binasa ni Maria bago niya sinabi ng sariling mga salita. Tila sinadya ang mga ito. Ang paraan ng pagpapahayag ay idinisenyo upang, kung babasahin sa kabaliktaran, ang pananagutan para sa mga pagkaantala sa pagpopondo en proyekto ay mapapasa sa mga Pranses. Bagaman sa katunayan, ang kumpanya nga nagulang ang may pananagutan sa manapaw ng bayad. Hindi pa niya binanggit iyon sa sinuman. Itinala niya at nagpatuloy sa pagbabasa. Martes, dumalo siya sa working meeting ng Artem at Svetlana tungkol sa logistics permit. Sa hapon, may maikling pagkikita siya kasama si Roman para sa market analysis. Halos wala si Miguel sa opisina ng araw na iyon. Dumating siya bandang tanghali, 1.5 oras ang ginugol sa opisina. Pagkatapos ay umalis para makipagkita sa isang tao sa Ortigas. Lumabas si Ponce ng 2 beses. Unang beses, nang umaga, madaling nagdaan sa bukas na espasyo, halos hindi huminto. Pangalawang beses. Bandang alas 4 ng hapon, nagsipag-usap si Ponce at si Miguel ng 20 minuto sa opisina. Nakasirado ang pinto. Sa gitna ng Miyerkules na tanghali, nananatili si Maria sa maliit na conference room, isang maliit na silid sa likod ng frosted glass partition, kung saan naroon ang printer at mga backup na file. Nag-imprenta siya ngang summary table nga hindi pa kakatukma na pinagsama-sama niya sa loob ngang 2 araw. Matanda at mabagal ang printer, paminsan-minsang nag-imprenta at gumagawa ngang magaan na ingay. Tumigil si Ponce at isa pang tao sa hallway sa kabilang panig ng partition. Hindi makikita ni Maria ang mga ito.
Nagpapakita lamang ng malabong anino ang frosted glass. Ngunit malinaw niyang narinig ang mga ito. Nayos ko na si Leclerc, sabi ni Ponce. Mahinahon ang tono, ngunit hindi maingat tulad ng mga taong nagtitiwala na hindi sila mapakinggan. Ipapasa niya ang proposyong ito kay Jean-Pierre bukas ang gabi pagkatapos ang pulong, hiwalay mula sa mga minuto ang pulong. Isang pangalawang boses lalaki at hindi pamilyar ay bumubulong ng isang bagay na hindi maunawaan. Hindi, sagot ni Ponce. Hindi kailangang i-coordinate ito kasama si Bautista. Ibang kwento ito. Ang arkada ay papasok bilang subkontraktor, ngunit kontrolin talaga nito ang cash flow ng proyekto sa ikatlong kwartar. Sa oras na iyon, ang pangunahing kontrata ay napirmahan na. Si Miguel ay wala ng panahon para muling isulat ang anumang bagay. Nagpatuloy ang printer at naglabas ng isa pang pahina. Nakatayo si Maria nang hindi gumagalaw, mga pahina sa kamay niya. Mapagkakatiwalaan ba si Leclerc? Tanong ng pangalawang boses ngayon ay kaunti ng mas malakas. Mapagkakatiwalaan. Nagtrabaho siya sa atin sa Northern Project, tandaan mo? Bumaba ang boses ni Ponce. Ang mahalaga ay walang hindi kailangang tao sa pulong bukas. Ang babaeng dinala ni Miguel hindi siya kailangan. Masyadong mapansin. Isang sandaling tigil. Siguraduhin wala siya ron, dagdag ni Pons. Humanap kang paraan. Sabihin mo kay Dennis na nagbago ang format. Gagawin iyon ni Dennis. Unti-unting lumabo ang boses. Naglakad sila pababa sa hallway. Narinig ni Maria ang ngapaan na lumayo. Pagkatapos ay isang tunong ng pintuan sa dulo ng hallway. Nakatayo siya ron ng 30 segundo pa. Tumingin siya sa magapahina sa kanyang kamay sa summary table ng napakakaiba na kakahimprenta pa lamang niya. Pagkatapos, maingat niyang pinagsamahin ang lahat ng pahina, nigupit, ilagay sa isang file, at lumabas sa conference room. Lumakat siya patungo sa kanyang mesa, umupo, at binuksan ang laptop. Hindi siya nakpanik. Ang pagpanik ay reaksyon ng isang taong nagulat ng isang bagay. Hindi siya nagulat. Nag-alerto siya mula ng Lunes. Nang muling basahin niya ang dalawang probisyong iyon sa kontrata. Ngayon ay nakumpirma na. Arkada, isinulat niya ang salitang iyon. At Leclerc. Kailangan niyang maunawaan kung sino si Leclerc at paano siya konektado sa mga Pranses. Kung siya ay tagapamagitan sa pagitan ni Ponce at ang isang tao sa loob ng mundo ni Dupre, nangangahulugan, iyon na pinlano na ang lahat ng matagal na. Binuksan niya ang browser at nagsimulang mahanap. Ang Arkada Construction sa Maynila ay may ilang kumpanya para mapangalag ang paghahanap. Nagdagdag siya ng subkontraktor, pagkatapos ay sinubukang iling ang mga kumpanyang Pranses sa mga register nga Maynila. Natakbuhan niya ito sa loob ng 20 minuto. Ang Arkada Builders Corp. Ay nirehistro 8 buwan na ang nakalipas. Ang nagtatag si Gennady Ponce ay nakalista bilang Associate Manager sa pamamagitan ng isang chain ng 2 shell company. Ang kaso ay hindi masyadong tinakpan. Sapat lamang para hindi matukoy sa paunang pagsusuri. Ngunit hindi sapat para makalusot sa seryosong audit. Mas mabilis na natuklasan si Leclerc. Si Alain Leclerc, isang mamamayang Pranses, ay nakalista bilang tagapayo sa ilang development project sa Maynila. Sa isang business publication 2 taon na ang nakalipas. Binanggit siya bilang tagapamagitan sa isang deal sa pagitan ng isang French fund at isang kumpanya ng konstruksyon sa Pilipinas. Natapos ang deal na iyon sa korte. Natalo ang nga Pranses. Isinara ni Maria ang browser at tahimik na umupo. Tumingin sa labas ng bintana. Sa labas ng salamin, nagpapatuloy ang Manila sa karaniwang gawain. Mga sasakyan, mga tao, kulay abong langit. Ngayon ay kailangan niyang magpasya kung ano ang gagawin sa natutunan niya. Ang unang pagpipilian ay direktang pumunta kay Miguel, ikwento sa kanya ang lahat, ipakita ang kanyang natuklasan. Simpleng diskarte iyon, ngunit may problema. 3 araw pa lamang siyang nagtatrabaho. Maring makinig si Miguel. Ngunit mari rin siyang makalinlangan hindi sa kanyang katapatan, kundi sa paraan ng kanyang paliwanag. Si Ponce ay katrabaho na niya ng maraming taon. Ang isang pag-usap sa kabilangang frosted glass ay hindi ebidensya, mga salita lamang iyon. Ang pangalawang pagpipilian ay mangolekta ng karagdagang impormasyon bago ang Huwebes. Kulang sa 1-2 araw na lamang. Maikli, ngunit hindi imposible. Ang ikatlong pagpipilian ay direktang tawagan si Jean-Pierre Dupre. Wala siyang numero nga lalaki, ngunit alam niya kung aling hotel ang karaniwang tinitirhan ng nga taong katulad niya kapag pumupunta sa Manila para sa negosasyon. At mayroon siyang makoneksyon mula sa nakaraang buhay mataong malamang ay nakakakilala kay Leclerc.
Binuksan niya ang telepono at nahanap sa kanyang contacts ang isang pangalang hindi na niya natawagan ng halos 2 taon. Si Pierre-Henry Forget, dating supervisor niya sa Geneva, isang lalaking may malawak na network sa negosyo sa Pransya at may ugaling ang pagsagot lamang sa telepono mula sa mga dating estudyante kung ito ay tawag sa trabaho, hindi panlipunan. Pinindot niya ang numero nito. Isang mahaba at matagal na ring. Pagkatapos ay isang bahagyang paos na boses na may Parisian na aksento, ang isang edukadong tao, aksento na hindi nagbago sa maraming taon. Hello, Pierre-Henry, sinabi niya sa Pranses. Si Maria Santos ito, paumanhin sa bigla ang tawag. Mayroon akong isang tanong, at napakapurahon nito. Isang sandaling katahimikan. Maria, sinabi niya ng mainit. 2 taon ng katahimikan at pagkatapos ay isang apuradong tanong. Oh, ako, sangayon siya. Kilala mo ba si Alain Leclerc? Ang katahimikan sa kabilang dulong linya ay nagsasabi ng higit pa kaysa sa anumang sagot. Saan mo nakuha ang pangalang iyon? Mabagal na tanong ni Forget. Mula sa isang pag-usap na narinig ko ngayong araw na ito. Maria, sinabi ni Pierre-Henry, kailangan ko malaman kung sino talaga ang pinaglilingkuran niya at kailangan ko itong malaman bago ang Huwebes. Nagsalita si Pierre-Henry Forget ng 20 minuto. Nakinig si Maria ng hindi nakakaputol na salita, mabilis na nautela na maikling tela na puno ng keywords sa notebook. Nang matapos na siyang magsalita, nagpasalamat siya sa kanya, nangako na tatawag ulit pagkatapos ng Huwebes, at inilagay ang telepono. Malinaw na ang larawan. Si Alain Leclerc ay nagtrabaho sa gray areang negosyong Pransya sa loob ng 15 taon. Formal siyang konsultan tagapamagitan, tulay sa pagitan ng mga European investor at mga proyektong Pilipino. Sa informal, siya ay isang taong kayang lumikha ng hitsura ng kasunduan ng walang pahintulot ng alinmang partido. Nakilala siya ni Forget sa pamamagitan ng katrabaho sa Lyon Chamber of Commerce. 2 taon na ang nakalipas, lumabas si Leclerc kasama ang isa sa mga partner ng pamilya Dupré, hindi si Jean-Pierre mismo, kundi ang pamangkin nito, na sarili nitong pinamamahalaan ang ilang maliliit na proyekto. Nabigo ang proyektong iyon. Natalo ang pamangkin sa pera at reputasyon. Nalaman ito ni Jean-Pierre, at ayon kay Forget, mula nun ay mas maingat na itong nakikipag-deal sa mga tagapamagitan. Mahalaga ito. Nangangahulugan iyon na kung lalapit si Leclerc kay Jean-Pierre nang may mungkahi mula kay Ponce, ang bihasang French investor ay hindi basta tatanggapin nito. Mag-atras ito ng ganap mula sa kasunduan, dala-dala ang kapital at tiwala, magiging sakuna iyon para sa kumpanya nga nagulang. Alinman ay hindi alam ni Ponce ang kwentong ito, o inaasahan niyang matapos ang plano bago pa makagawa si Jean-Pierre ng anumang bagay. Mas malamang ang pangalawa. Si Ponce ay hindi nagtatrabaho sa dilim. Mabilis siyang gumalaw, kaya mas mabilis pa siyang kailangang kumilos. Isinarado ni Maria ang notebook at tumingin sa relo. Oras na ito ng hapon ng Miyerkules. Wala pang 24 na oras para sa pulong ng Huwebes. Tumayo siya at lumakad patungo sa opisina ni Miguel. Kumatok siya. Pasok. Nakaupo siya sa mesa na may mga dokumento, may kape sa tabi. Itinangat niya ang ulo at nakita ang kanyang mukha. May isang bagay sa ekspresyon ng lalaki na agad na nagbago, parang nagbabago ang mukha ng isang taong nakakabasang na signal. Isara mo ang pintuan, sabi niya. Isinara niya ang pintuan. Lumapit siya sa mesa at inilagay ang file na naglalaman ng comparison table at printout sa harap niya. Basahin. Sabi niya. Ang huling 2 pahina muna. Kinuha niya ang file at mahinahon, maingat, at walang pagmamadaling nagbasa. Nakatayo si Maria sa tabingang bintana at nahintay. Nang dumating siya sa huling pahina, matagal na katahimikan. Saan mo nahanap ito? Tanong niya sa wakas. Mapampublikong register. 40 minuto ang ginugol. Ang Arcada Builders ang kumpanya ni Ponce sa pamamagitan ng 2 entity, ngunit malinaw ang koneksyon. Ibinaba ni Miguel ang file sa mesa at tumingin dito, ang tingin ay hindi nalito kundi puno ang pinapigilang galit, matukoy. Ang uringalit na hindi agad ipinakikita ng may karanasan, pinapanatili hanggang kailangan. Hindi pa tapos, sabi ni Maria. Ikinuwento niya sa kanya ang pag-usap sa hallway. Tumpak, walang sobrang salita sino ang nagsalita ng ano, sa kung anong pagkakasunod. Nakinig si Miguel nang hindi nakakaputol. Minsan namang, nang banggitin niya ang pangalang Leclerc, bahagyang kumuyom ang daliri niya sa gilid ng mesa. Plano ni Leclerc na makipag-ugnayan kay Jean-Pierre bukas ng gabi, natapos niya. Pagkatapos ng ating pulong. Paano mo nalaman ang tungkol kay Leclerc? Tumawag ako sa isang taong maalam sa French business world.
Si Leclerc ay nagtrabaho na dati kasama ang pamilya Dupre. Hindi makanda ang naging resulta. Kung makikita ni Jean-Pierre ang pangalang iyon ulit, atras siya sa kasunduan. Tumayo si Miguel, pumunta sa bintana, nakatayo ron ng sandali, pagkatapos ay bumalik. Iyon ang tanging panlabas na tanda kung ano ang nangyayari sa loob niya. Nag-isip siya, at mabilis na nag-isip. Kailangan ko pang kausapin si Ponce, sabi niya. Sandali, sabi ni Maria. Tumingin siya sa kanya. Kung pupunta kang kausapin siya ngayon, malalaman niya na naisabunyak na ang plano. Mayroon pa siyang oras hanggang bukas ang gabi. Maari siyang makipag-ugnayan kay Leclerc at baguhin ang plano. O mas masahol pa makipag-ugnayan ng direkta kay Jean-Pierre bago ang pulong at mauna sa kanya. Kayang gawin yon ni Ponce. Tumingin sa kanya si Miguel nang walang gimmick. Una, kayang nating ang akses ng Ponce kay Jean-Pierre. Patuloy ni Maria. Gawin nating imposibleng makipag-ugnayan si Leclerc sa kanya. Pagkatapos, kapag hindi na posible ang plano doon mo na kausapin si Ponce. Paano ko harangan ang akses? Maari akong direktang tumawag kay Jean-Pierre. Mayroon ka bang ang kanyang numero? Wala. Ngunit alam ko kung aling hotel ang tinitirhan niya sa Manila. Ang taong may katayuan at gawi katulad niya ay palaging pumipiling ang parehong lugar. Tatawagan ko ang reception desk at hihingi na ikinonekta sa kanya. Alalahanin niya ako. Matagal na tumingin si Miguel sa kanya. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Ang katotohanan, sabi ni Maria. Hindi buong katotohanan, hindi pa ngayon. Ngunit sapat para hindi siya tatanggap ng anumang mungkahi mula sa tagapamagitan bukas ng gabi nang hindi niya alam. Si Jean-Pierre ay nagbibigay halaga sa direktang pakikipag-usap. Kung tatawagan ko siya bilang isang taong pinakakatiwalaan niya at sabihin na bukas ay maaring may isang mungkahi na parang galing sa kumpanya ng nagulang, magtatanong siya sa iyo bago gumawa ng anumang bagay. Sigurado ka? Pagkatapos ng gabing iyon ng hapunan. O. Tatawagan niya kayo, hindi si Leclerc. Pinahira ni Miguel ang kanyang muha ng kamay niya, isang pagod na galaw na bihira niyang ipinakikita. Sige. Sabi niya. Tumawag ka ngayon, habang nandito pa ako. Kinuha ni Maria ang telepono at pinindot ang numero ng Hotel Intercontinental. Ang kanyang intuisyon at kaalaman sa mga gawing tradisyonal na mga Europeo ay bihirang nakakamali. Humingi siya na makausap si Dupre. Naghintay. Pagkatapos ay isang pamilyar na boses, kaunting nagugulat ngunit init na agad. Maria, bago ito. Paumain sa pagabala sa iyo bago ang gating pagkikita, sinabi niya sa Francis. Mayroong akong gimaikling ngunit mahalagang gipag-usapi sa iyo. Bukas ang gabi, pagkatapos ang ating pagkikita, maaring may isang taong lalapit sa iyo na may business proposal na may kaugnayan sa proyekto. Ipapakilala niya ang sarili bilang tagapamagitan. Ang pangalan niya ay Alain Leclerc. Ang katahimikan sa kabilang dulo ng linya ay halos nararamdaman. Leclerc. Bahagyang inulit ni Jean-Pierre. At sa salitang iyon ay naroron ang lahat, pagkakilala, lumang sakit, pinapigilang galit. Sabi ni Maria, hindi alam ni Miguel ang tungkol dito at hindi siya nagbigay ng anumang autoridad. Gusto ko sana na malaman mo ito mula sa akin, hindi sa iba. Naintindihan ko, sinabi ni Jean-Pierre. Pantay ang kanyang boses. Ngunit may kaunting lamig. Salamat sa pagtawag. Mag-usap pa tayo bukas. Opo. Sabi niya. Magandang gabi, Jean-Pierre. Inilagay niya ang telepono. Nakatayo si Miguel sa tabi ng mesa at tumingin sa kanya. Kilala ba niya si Leclerc? Simpleng sabi niya, inulit ang lumang kwento. Hindi niya sasagutin ang telepono kapag tumawag ito. Nanahimik si Miguel, pagkatapos ay bumulong, halos walang tono, 3 araw ka pa lamang nagtatrabaho sa opisina. 3.5 itinama niya. Tumingin siya sa kanya, at may isang bagay na bago sa kanyang tingin. Hindi ang profesional na interes, hindi ang profesional na pagtatasa kundi ang isang bagay na mas simple at mas tapat. Gennady. Sa wakas ay sinabi niya, ako na ang bahala sa kanya. Ngayong gabi. Sige, sabi ni Maria. Ngunit bago iyon, isave muna ang lahat sa isang folder. Para sa pag-iingat kinuha niya ang folder sa mesa, kinopya sa printer sa hallway, at ibinalik ang orihinal sa kanya. Pagkatapos, inimpak niya ang kanyang magamit, nagpaalam kay Artem na malinaw na gustong magtanong kung ano ang nangyayari at umalis sa opisina. Nagsisimula ng gumabi. Malapit nang matapos ang Miyerkules. Bukas ay Huwebes, isang pulong kasama si Dupre, at isang pag-usap na magsasayos ng lahat. Lumakad si Maria patungo sa istasyon ng MRT, habang iniisip na 3 araw na ang nakalipas mula nang naglilinisan pa siya ng nakagamitan sa gym.
Palaging may hindi inaasahang liko ang buhay. Ang mahalaga ay mapanatili ang balanse kapag nangyari iyon. Mahinahon ang simula ng Huwebes. Dumating si Maria sa opisina ng alas 8:30 mas maaga kaysa dati. Walaw sa opisina maliban sa bantay sa pasukan na gayang dati ay tumango sa kanya. Gumawa siyang kape sa maliit na kusina sa tabi ng conference room, dinala ito sa mesa, at binuksan ang laptop. Kailangan niyang suriin ulit ang mga dokumento tiyaking handa na ang lahat para sa pulong. Dumating si Miguel ng alas 9 at direkta siyang pumunta sa mesa niya nang hindi pa susuotin ang jacket. Nakausap ko si Ponce kagabi, sabi niya. Paano? Sangayon siya. Sandali siyang nanahimik. Hindi siya nagtatwa. Nang ipakita ko sa kanya ang mga dokumentong may kaugnayan sa arkada, nanahimik lamang siya. Pagkatapos, sinabi niyang ito ay legal. Maari itong legal sa bahagi nito, ngunit hindi legal sa pakikipagtulungan. Darating ba siya ngayon? Hindi. Sinabi ko sa kanya na huwag. Sumangayon siya. Sinuot ni Miguel ang kanyang jacket at ibinaba ang kamay niya. Bukas. Pag-usapan namin ang tungkol sa kanyang paglabas mula sa partnership. Naabisuhan na ang abogado. Tumango si Maria. Hindi siya nagtatanong ng karagdagang detalye. Ito ay kanya ang kanyang kumpanya, ang kanyang pakikipagtulungan, ang kanyang desisyon. Tumawag ba si Jean-Pierre sa iyo? Tanong niya. Kagabi. Sinabi niyang talagang nakipag-ugnayan si Legler sa kanya nag-text bandang alas 10. Hindi sumagot si Jean-Pierre. Tumingin si Miguel sa kanya. Sinabi rin niya na masaya siyang tumawag ka. Sige, Maria. Kaunting kakaibang tinawag niya ang pangalan niya wala na ang profesional na tono. Ang ginawa mo kagabi ay higit pa sa trabahong isang tagapayo. Higit pa ito sa kung ano ang maari ko pang iasahan mula sa isang taong 3 araw pa lamang nagtatrabaho. Ginawa ko lamang ang alam ko, kalmadong sinabi niya. Alam ko. Kaya naman sinabi ko iyon. Pumasok siya sa kanyang opisina. Bumalik si Maria sa laptop. Nakatakda ang pulong ng alas 2 ng hapon sa malaking conference room sa ikatlong palapag ang silid na may mabintana na nakaharap sa Ayala Avenue. Naglagay niya bulaklak si Dennis doon ng umaga. Nagimplanta si Artem niya updated na bersyon niya kontrata, kasama ang 3 sa 9 na pagbabago na ibinigay ni Maria kay Svetlana ng Miyerkules. Ang mas seryosong na pagbabago ay nangangailangan ng hiwalay na pag-apruba at wala sa planong talakay na yon, ngunit alam ni Maria kung paano banggitin ang maito sa pag-usap para si Jean-Pierre na ang unang magbanggit ng suliranin. Nang alas 1, pumasok si Maria sa conference room, inayos ang mga file sa mesa, at inilipat ang isa sa mga bulaklak upang hindi harangin ang linya ng paningin ng sinuman. Maliliit na bagay na hindi napapansin ng sinuman, ngunit lumilikha ng pakiramdam ng kaayusan at pagmamalasakit sa detalye. Dumating sina Jean-Pierre at Christophe ng eksaktong alas 2. Pumasok si Jean-Pierre sa conference room, nakita si Maria, at ngumiti. Ang init ng isang tunay na ngiti na nagpapakita ng kagalakan sa muling pagkikita. Maria, sinabi niya sa Pranses, hinawakan ang kamay niya. Natutuwa ako na nandito ka. Ako rin, sagot niya. Nagbati si Christophe ng mainit hindi malamig, lubhang propesyonal. Ibinaba niya ang kanyang madokumento at binuksan ang laptop, naparito siya para magtrabaho. Umupo si Miguel sa pwestong tagapamuno. Umupo si Maria sa tabi niya, bahagyang patagilid upang makita niya ang lahat ng sabay. Nakaupo sina Artem at Svetlana sa harapan ng panig ng Pransya. Nagsimula ang pulong. Ang unang 40 minuto ay mayos. Tinalakay nila ang financial structure, construction stages, at permit deadline. Malinaw na nagsalita si Miguel. Sinagot ni Svetlana ang magalegal na tanong ni Christophe. Nagsalin si Maria kung kinakailangan at marahang itinuit ang pagpapahayag nito ng 2 beses minsan sa Filipino, minsan sa Pranses, nang mapansin niyang nagsalita ito ng hindi tama. Mainggan na nakinig si Jean-Pierre. Nagtatanong siya ng mabagal sa Lyonnais, nagbibigay oras para sa matampim na mga. Nagtala si Christophe. Mga 1 oras pagkatapos ng simulang ang pulong, ibinaba ni Jean-Pierre ang kanyang pluma at tumingin kay Miguel. Miguel, sabi niya sa Pranses, at agad na isinalin ni Maria mahinahon. Gusto kong gisabihin ang gizang bagay bago tayo mag-isanya ng haming minuto. Kagabi, may lumapit sa akin na may ibang mungkahi para sa proyektong ito. Hindi ko nabanggitin ang pangalan niya, hindi na ito mahalaga dahil hindi ako sumagot. Ngunit gusto kong malaman mo ito. Narinig ko ang tungkol dito bago pa siya sumulat sa akin, mula sa isang taong pinakakatiwalaan ko. Tumingin siya kay Maria.
Nagpapakita iyon sa akin na ang nga taong nasa iyong grupo ay nakmamalasakit sa proyektong ito ng tulad ng sarili nila. At mas mahalaga iyon kaysa sa anumang kontrata. Nanahimik ang conference room. Itinangat ni Christoph ang ulo mula sa notebook. Tumingin si Artem kay Maria, nang may muhangang isang lalaking nagsisimula ng maunawaan ang eksaktong nangyari sa nakalipas na 2 araw. Sumagot si Miguel ng maikli at tumpak nagpasalamat kay Jean-Pierre sa kanyang pagiging hayag. Sinabi na nalutas na ang sitwasyon sa tagapamagitan at hindi na ito maulit. Pantay ang kanyang boses. Walang sobrang emosyon. Ngunit si Maria, na nakaupo sa tabi niya, ay nakita na bahagyang na matigas ang kanyang balikat sa isang sandali, pagkatapos ay lumuwag. Pagkatapos, bumalik sila sa trabaho. Maingat na binanggit ni Maria ang 2 kontrobersyal na probisyon, direktang tinanong si Christoph para malinaw ang na ito. Binasa ni Christoph ang parehong probisyon, kumukunot ang nu, humingi ng orihinal na Filipino na bersyon, at inihambing ang nga ito. Sinabi niya na ang bersyon sa Pranses ay lumilikhang kalabuan tungkol sa pananagutan para sa mga paunang bayad. Sinabi niya na kailangan itong ayusin bago ang pagpirma. Kung hindi, sa kasong hindi pa kakaunawaan, bibigyang kahulugan ng korte ang bagay na ito sa ating kapinsalaan. Sa ngayon, walang alinlangang sinabi ni Miguel. Svetlana, itala mo. Tatratapos tayo nito bago matapos ang linggo at ipapadala para sa pag-apruba. Tumango si Christoph at nagtala. Tumingin si Jean-Pierre sa kanyang anak, pagkatapos ay kay Maria ang kanyang tingin ay nagpapakita ang kalmahan at mabigat na pag-apruba. Nang 4:00 ang hapon, natapos ang pulong. Pansamantalang napirmahan ang Memorandum of Intent bago ang huling pag-apruba sa mga pagbabago. Iyon ay hindi pa ang isang panghuling kasunduan, ngunit isang kumpiyansang hakbang tungo sa isa-isang hakbang na naantala nila ng 4 na buwan. Tumayo si Jean-Pierre at nakamay sa lahat sa bilog. Nang dumating ang pagkakataon ni Maria, hawak nito ang kanyang kamay ng kaunting mas matagal. Nandun ka ba sa huling pagpirma? Tanong niya. Kung iimbitahan ni Miguel, sagot niya. Iimbitahan ko, sinabi ni Miguel sa tabi niya. Walang pag-atubili, walang pag-alangan. Ngumiti si Jean-Pierre ng ngiti nga matanda na nakakakita ngang isang bagay na tama. Nang umalis na ang nga bisita, mahinahon na isinara ni Dennis ang pintuan ng conference room at inakay sina Artem at Svetlana ng may husay ngang isang taong nakakalam kung kailan dapat umalis. Sina Miguel at Maria na lamang ang naiwan sa silid. Iniliklisto niya ang mesa, tiniklop ang mga file at kinolekta ang mga sobrang baso sa tray. Ang ugalingang kaayusan ay naging gawin na. Nakatayo siya sa tabing ng bintana, tumingin sa Ayala Avenue sa ibaba. Maria, sabi niya. Alam mo ba na nailigtas mo ang kasunduang ito? Inilagay niya ang baso sa tray at tumayo ng tuwid. Nailigtas ang kasunduan dahil sa impormasyon, sabi niya. At dahil alam ni Jean-Pierre kung paano nakikinig sa impormasyon ng tama kasama ang iyong kagustuhang makipag-ugnayan ng tama, sa tamang oras, at sabihin ang eksaktong tamang bagay. Hindi siya sumagot, kalmadong tumingin lamang sa kanya. Umalis siya sa bintana at huminto ilang hakbang ang layo sa kanya. Mananatili ka ba? Tanong niya. Hindi 2 linggo kundi para lagi. Tumingin si Maria sa kanya. Sa labas ng bintana, nagbubuhay na ang Manila sa gabi. Maga na nagbukas ang nga ilaw. Mabilis na lumilim. Malapit nang matapos ang Nobyembre at puno ng simbuyongan Disyembre ang hangin. Mag-isip ako tungkol doon, sabi niya. Nag-isip ka na ba? Tanong niya. Ibang usapan iyon, mahinahon niyang sinabi. Kanina ay nag-isip ako tungkol sa trabaho. Ngayon, nag-isip na ako tungkol sa isa pang bagay. Tumingin siya sa kanya ng walang imik. At ang katahimikang ito ay ganap na naiba mula sa unang pagkakataon sa gym, nang kinakausap niya siya sa telepono nang hindi man lang tumingin sa kanyang mukha. Iyon ay katahimikan ng isang lalaking nakakarinig ng bawat salita. Isip ka na, sa wakas ay sinabi niya. Hihintay ako. Dumating ang Disyembre sa Manila nang biglaan tulad ng dati, walang abiso, parang nagpasya ang kalikasan na huwag mag-aksaya ng oras sa mayos na mga pagbabago. Ang unang ulan ng Disyembre ay bumaksak ang Biyernes ang umaga mahinahon, halos para sa dekorasyon lamang. Binasa ang napasamano ng bintana, at bubong ng kotse hanggang tanghali, pagkatapos ay natunaw, at naiwan lamang ang basa-basang aspalto at pakiramdam ng maagang panahon ng kapistahan. Tumingin si Maria sa ulan mula sa kanyang lugar ng trabaho na hindi napansamantala. Naintindihan niya iyon, kahit hindi niya ito binibikas. Nagpasya siya ng gabi ang Huwebes, nang nasa MRT na siya pauwi. Hindi pa katapos ang pag-usap kasama si Miguel sa conference room, hindi rin naapektuhan ng kahit na anong nangyari ng araw na iyon.
kundi sa isang punto nege, biyahe sa tren, napagtanto niya na hindi na niya ito tinatrato bilang isang tanong, kundi bilang isang katotohanan. Mananatili siya dahil mayroon siyang nagbibigay inspirasyong trabaho doon. Dahil pagod na siya sa pagtatago dahil ang 4 na buwan sa Atlas ay kinakailangang pahinga, ngunit natapos na ang pahinga. Nang umaga ngang Biyernes, magalang niyang nagtender ngang resignation niya sa Atlas na may 2 linggong babala ayon sa regulasyon. Maiksi ang tugon ni Ate Tamara Villanueva tinanggap ang resignation. Pagkatapos, ilang minuto ang lumipas, nagpadala ngang pangalawang mensahe. Good luck. Iyon ay hindi inaasahan at nagpagalaw kay Maria. Kung minsan ay mas mainit ang tao kaysa sa kanilang hitsura. Sinabi niya kay Dennis na mananatili siya. Tunay ang kagalakan ngang binata hindi tinatakpan at ngumiti si Maria ng toto, hindi panlipon ang pakikisama. Hindi niya sinabi kay Miguel ng Biyernes. Abala siya. Nang umaga, nakipagkita siya sa mga abogado tungkol sa pag-alis ni Ponce sa joint venture. Pagkatapos ng tanghalian, pumunta siya sa construction site. Nakita niya siya ng kaunti sa hallway. Tumango siya. Tumango rin siya. Sapat na iyon. Ang nakasunod na 2 linggo ay napakabot at tunay na mabunga. Nagtrabaho si Maria. Sinuri niya ang lahat ng kontraktual na dokumento para sa West Bank area at tiniyak ang binagong wika kasama si Christophe Dupre sa 2 video call, isa ng Miyerkules at isa ng susunod na Lunes. Tumpak at detaledo si Christophe bagay na lubos na ipinagpapahalaga ni Maria. Ang maganitong tao ay mahirap sa simula ngunit lubhang mapagkakatiwalaan. Sa katapusan ng 2 linggo, nakasundo ang makabilang panig sa isang revised na bersyon ng kasunduan. Sabi nito, nagsimula siyang magayos ng 2 pang European Partnership na pinamamahalan ng mga subsidiary na German at Italian. Pareho ang nga proyekto ay natigil. Bihirang ang liham palitan, naantala ang nga pulong. Sumulat siyang ang maikling liham sa pareho sa Ingles, sa wikang Ingles, sa kanilang sariling wika. Sumagot ang mga German partner ng araw na iyon. 2 araw pagkatapos, sumagot ang mga Italiano ng may ganong sigasikaya si Artem, na nagbasangang na forward na liham, ay bahagyang humiyaw. Hindi sila kailanman nagbago ng ganito nun, sabi niya. Sumasagot sila sa masulat sa Filipino sa pamamagitan ng interpreter, sabi ni Maria. Nagustuhan ng mga Italiano ang pakikipag-usap sa kanilang wika. Walang bago riyan. Lumapit si Roman sa kanya isang gabi nang halos walang tao sa opisina. Inilagay niya ang tasang tesaa sa harap niya nang hindi nagtatanong, simpleng umupo sa tabi niya. Gusto ko sanang sabihin sa iyo, mahinahon niyang sinabi, tungkol sa mga dokumentong arkada. Nakita ko na ang istrukturang iyon noon 1 buwan na ang nakalipas, habang nag-analisa ako. Hindi ko naunawaan ang kahulugan nito kaya hindi ako nagsalita. Walang obligasyon kang magsalita, sabi ni Maria. Ayos lang. Ngayon ay magiging mas mapansin na ako. Tumango siya. Hindi na nila pinag-usapan pa iyon. Maingat at profesional si Svetlana. Mayos nilang nagawa ang trabaho, walang hindi kailangang salita o tensyon. Ang pinakamainam na posibleng resulta iyon. Ang huling pagpirma ng West Bank Protocol ay ginanap ng Biyernes, 18 ng Disyembre. Dumating sina Jean-Pierre at Christophe Dupre sa opisina ng 3:00 ng hapon. Maikli ang proseso. Napakasunduan na ang lahat. Kailangan na lamang pumirma ng mga kaukulang papeles. Ngunit nagpumilit si Jean-Pierre na huwag umalis ng walang maliit na hapunan pagkatapos, sinasabi na ang magagandang kasunduan ay dapat ipagdiwang kung hindi, malilimutan ang nga ito. Kumain sila sa isang maliit na kainan sa malapit. Pinili ni Maria ang lugar, isang tahimik na Italian restaurant na may masarap na pagkain at live music tuwing Biyernes. Agad na pinaboran ni Jean-Pierre ang pagpili. Sinabi niyang hindi niya gusto ang restaurant na sobrang sumusubok na magpaganda. Ani mang umupo sa mesa. Jean-Pierre, Christophe, Miguel, Maria, Artem, at Svetlana. Nagsalita sila nga maraming bagay ang proyekto, ang Lyon, at kung paano nagbago ang Manila sa nakalipas na 10 taon. Nakukuwento si Jean-Pierre na nakakatawang. Makakwento tungkol sa makaalitan sa konstruksyon sa Burgundy. Natawa si Christophe. Hindi pa nakita ni Maria siyang tumawa mula nang makakilala sila, at dahil doon ay makaibang tao na ang kanyang hitsura, mas buhay na. Nakaupo si Miguel sa tabi ni Maria, nagsasalita at nakikinig, paminsan-minsang tumitingin sa kanya sa dulong ng mata, tulad ng paraan ng pagtingin ng isa sa isang taong gusto niyang panatilihing malapit ng matagal ngunit nahihiyang sabihin. Natapos, ang hapunan bandang 10:00. Umuwi ang nabisita. Nagpaalam sina Artem at Svetlana sa pasukan ng restaurant. Nakamay si Artem kay Maria, nang may hitsura ang isang lalaking sa wakas ay nagpasyang bukas na ipahayag ang kanyang paggalang.
Bahagyang ngumiti si Svetlana taimtim. Naiwan sina Maria at Miguel nang mag-isa sa pasukan. Umulan na naman, hindi na pakeng ulan kundi tunay na ulan ng Disyembre. Bumagsak ang ulan sa mga balikat, sa buhok, sa mga posteng ilaw. At ang Manila sa tanawin na ito ngang ulan ay tahimik at malapit. May isang lugar, sabi ni Miguel. Hindi malayo rito. Isang tanawin ng lungsod sa gabi. Gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Sasama ka ba? Tumingin si Maria sa kanya at nabasa ang iniisip sa kanyang kalmadong mukha, wala ng katigasan, simpleng isang tao, bahagyang nerbiyoso, tulad ng kung minsan ay ganun ang mga tao bago ang mahahalagang salita. Halika, sabi niya. 10 minuto silang naglakad sa makalye na nilalapatan ng ulan. Dinala siya ni Miguel sa isang maliit na restauran sa pinakamataas na palapak ng isang lumang gusali. Hindi ito maharbo o maliwanag. Isang magandang lugar lamang na may panoramang bintana. Sa pamamagitan nito ay kumikislap ang gabi ng Manila. Mailaw ngang gusali, ang ilog sa malayo, ang ulan na bumabagsak sa gabi. Umupo sila sa tabing bintana. Nagdala eng menu ang waiter. Nag-order si Miguel eng 2 baso eng alak at wala ng iba pa. Umalis ang waiter. Tumingin si Miguel kay Maria. Kalmadong tumingin siya sa kanya, walang inaasahan o pag-aalala. Simpleng tumingin. Nag-isip ako kung paano ko ito sasabihin ng tama, sabi niya. Sa wakas, nakahanap akong ilang paraan. Lahat ay tila hindi tumpak. Kaya sabihin mo na ng direkta, sabi niya. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa loob ng kanyang jacket, binuksan ito, at inilagay sa mesa. Sa pagitan ng 2 kamay niya ay isang singsing. Isang simpleng gintong singsing walang ornamen, manipis, na may maliit na bato na mahinahon na kumikislap sa liwanag ng restauran. Nang gabing iyon sa gym, sabi niya, naghiri akong kasintahan. Nagsasalita siya sa telepono, hindi tumingin sa kanyang mukha, iniisip lamang ang kasunduan. Isang pagkakamali iyon at hindi lamang pagkakamali sa negosyo. Sandaling huminto siya. Pagkatapos ay pumasok ka sa restauran na iyon, at tunay na nakita kita sa unang pagkakataon. At mula nun, palagi na kitang nakikita ang paraan ng pakikinig mo, ang paraan ng pag-isip mo, ang paraan ng paggawa mo, ngangga desisyon. Ang paraan ng pagtayo mo ng matibay kapag nalilito ang iba. Tumingin siya sa kanya ng payak at seryoso. Ngayon, ikaw ang aking kinukuha hindi dahil sa 5,000 piso. At hindi para sa kapakanan nga French partner. Simpleng iyon lamang. Umulan sa labas. Nagliliwanag ang Manila ng walang hinto. Isang sasakyan ang dumaan sa ibaba, ang mailaw ay mabilis na lumipas sa puting ulan. Matagal, natumingin si Maria sa kanya. Nag-isip siya, hindi dahil nag-aalinlangan, kundi dahil ang mga sandali na tulad nito ay nangangailangan, nege tunay na presensya, hindi mabilis na sagot. Pagkatapos ay kinuha niya ang singsing mula sa kahon at sinubok na suotin sa daliri. Perpektong kasya, parang itinakda. Nasuri mo ba ang sukat? Tanong niya. Tinulungan ako ni Karina sa salon, sabi niya. Naalala niya iyon. Tumingin si Maria sa kanya. Walang luha sa kanyang mamata, walang pekeng seryosidad. Ang kalmadang karaniwang nasa kanyang mukha ay nasa doon pa rin. Ngunit sa tahimikang iyon, sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kaunting init na hindi niya sinisikap na itago. Sige, sabi niya. Simpleng ganun ba? Oh, sagot niya. Napakasimple. Hindi siya nagmamadaling tumayo, hindi siya nagsalitang, sobra simpleng hinawakan ang kanyang kamay ng isang sandali lamang, at naramdaman niya na ito ay totoo. Hindi kasunduan, hindi papal, isang pagkakataon na makatuwang sa pagitan ng 2 taong makatuwiran. Simpleng toto. Dinala ng waiter ang alak. Tahimik silang uminom, tumingin sa labas ng bintana sa Manila na nilalapatan ng ulan. Tatawagan mo ba si Jean-Pierre? Tanong ni Miguel pakaraan ng sandali. Tatawagan ko, sabi niya. Matutuwa siya dahil ito ay toto. Sinabi niya na mabuting kutop ang mayroon siya. Ang Leonais ay laging may mabuting kutop, sabi ni Maria. Lalo na tungkol sa matao. Tumingin si Miguel sa kanya, at sa unang pagkakataon sa kanyang pag-alala sa kanya, nawala ang kalmado at maingat na mukhang isang lalaking may karanasan ngang isa na sanay na hindi nagpapakita ngang masyadong maraming emosyon. Isang lalaki na lamang sa tabing ngang bintana kasama ang isang babaeng una ay hindi niya pinansin, at ngayon ay wala siyang intensyong umalis. Sa labas, unti-unting nalulubog sa ulan ang Manila, malawak, maingay, walang pakialam sa mga kwento ng iba. Ngunit ang kwentong ito ay hindi para sa lungsod. Para ito sa kanila. At sapat na iyon.